Magandang araw mga kabisdak, iyak na naman ang mga bubunista, tanganista, loyalista ni Ngagba, mga kadilawan, pinklawan. Tablado, si Reza Hontiveros ng Supreme Court, ipinakitang dato sa nakaraang impeachment debate sa Senado, isang fake news. Patay ka diya. Iyan tayo eh. Ribat kayo ng ribat, papakita kayo ng mga datos, fake news talaga. Ang masaklap ho yan ay maraming naniniwala dyan, lalo na yung mga pinklawan dilawan, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Paano na yan? Wala na talaga. Hindi niya ninyo kaya ang mga Duterte. O eto, pag-usapan rin po natin itong napahiyang si Percy Tabi. Percy napahiya sa isang mall sa Baguio. Paano siya napahiya? Mamaya, i-play po natin bago po ang lahat. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga video at mga live. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Agila. Pa-subscribe din po ninyo, pangalawang tahanan po yan ng Bisdak Pilipinas. Ayan. Isang kahihiyan po itong ginawa ni Hontiveros. Na akala mo po ay siya ay tama, nanindigan pa. Sagutan nila ni Senador Marcolita. At nakakalungkot dahil sila po mga senador, talagang debate po yan sa plenaryo, sila po ay nagdala ng mali-maling balita. Nagdala po ng peking datos at naka-impluwensya po sila sa mga nanonood. Na pag-aakala ng mga nanonood naman ay totoo yung inilabas. So talagang sanay po sila sa pagpapakalat ng maling balita. Puro mga piki. Tinatakpan yung katotohanan. Paano na po yan, Hontiveros? Dapat siguro mag-resign na siya. Ano po yung pinapakalat niya na mali? Narito po yung video mga kabisdak para sa mga hindi po nakasunod ng naturang hearing sa Senado. Debate. Ito po yung sinight ni Hontiveros na talagang kinontra pa nga ho yan ni Senador Marcolita. Pakinggan po natin. In fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration, 2009. Pagka sinabi po lahat po ng members ng Supreme Court, fifth, whether these are bank decisions or decisions by a division. And whether or not they were characterized by... Sinabi ko rin na po kanina, ang bank decisions po ito. Hindi po, whether or not the decisions are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina, simple lang yung tanong eh. Yabang niya dyan, may kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon, may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court, in its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. Boom! Isang nakakahiya ho. Tingnan mo. Niribat pa siya dyan ni Senador Marcolita. Nanindigan daw talaga siya. Unanimous. Yung League of Cities, yung kaso na yon, unanimous daw. Patay tayo dyan. Napapasok kayo sa sarili ninyong mantika. Kumukulo. Paano na po yan? Tingnan mo dyan na si Hontiveros. Talagang nanindigan siya. Tama ako. Meron talagang unanimous. Paano po yan, Madam Hontiveros? Mismong
Supreme Court na po ang bumira sa'yo. Ano po ang inyong masasabi dito? Mag-resign ka na ba, Hontiveros? Ayan. Ayon po sa spokesperson ng Supreme Court, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Beros, this is the time na mag-resign ka na. Dahil isang kahihiyan po ito, umuugat ka na dyan sa banatan ninyo ni Kong Marcolita, pero ang totoo pala niyan, fake news ka. Okay, basahin po muna natin yung statement ng Supreme Court. Mahaba po ito mga kabisdak. Para guided lang po tayo. Kasi, siyempre, baka sabihin na naman, fake news. Baka sabihin na naman, gawa-gawa. Wala. Yung mga palusot po ninyo, yung mga mali-mali ninyong impormasyon, dapat matapos na po yan. At dapat hindi po yan maka-impluwensya sa maraming Filipino. Ang problema ho no? Dinadala sa plenaryo, nakipagdebate, naninindigan pa ang buang. Fake news naman pala. Ito po yung statement ng Supreme Court. Supreme Court slams Hontiveros wrong case citation. Ito po ay nakuha ko sa FB page ng Batas PH. At saka kumakalat naman po ito sa lahat ng mga mainstream media. Ito, News 5 po yan. The Supreme Court has issued, a statement to belie that assertions of Senator Risa Hontiveros, who claimed that the High Court unanimously reversed its original decision in the case of League of Cities of the Philippines versus Comelec on 2009. Hontiveros, in a statement released Thursday night, Supreme Court mouthpiece attorney Camille So meeting, yan po, said, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library in the Philippine Reports. The Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Ayon kay Ma'am Ting, magandang spokesperson ng Supreme Court. This comes after Hontiveros during the heated Senate impeachment debate on Wednesday cited that the case of League of Cities of the Philippines versus Comelec 2009 and International Service for the Acquisition of Agribiotic Applications Incorporated et al. Versus Greenpeace Southeast Asia 2016 and claiming that the Supreme Court in Bank has unanimously reversed its original decision in motion for reconsideration. Aray ko, Biros! Lalong mababaon po ang motion for reconsideration ng grupo ni Tambaluslos diyan sa House of Crocodile Farm. Dahil dito sa inilabas ni Hontiveros na maling datos. Na-broadcast po yan, live na live sa Senado. At marami pang nagpalakpakang mga komunistang aktivistang mga ugag na pag-aakala nila'y tama ho si Hontiveros. Pero maliwanag pa po sa sikat ng araw na hayan, mismong Supreme Court na po ang nagklaro na hindi unanimous ang desisyon ng korte
tungkol sa kaso ng League of Cities. Mga kababayan ko, ngayon, dapat mag-resign ka, Biros. Kasi nakadamage ka na. Nakadamage na po itong si Hontiveros. At marami nang naimpluwensyahan ng maling balitang pinapakalat ho nila. Ano po dapat ang parusa sa mga government official na nagpapalabas ng mga peking balita? Hindi po biro yan, ha? At siya po mismo umamin din. Ito. Umamin si Hontiveros na talagang fake news siya. Teka lang. Nasaan ba yung kanyang pag-amin dito? Narito. Ito. Teka lang, kahit umamin ka, kailangan pagbayaran mo yung ginagawa mong pangluloko. Yan ang tinatawag na harap-harapan na panluloko. No? Ayan, Ang sabi niya dyan, papalampasin kaya ito ng Supreme Court. Dapat kasuhan din ito si Hontiveros, no? Sabi ni Risa Hontiveros, upon checking again. Nag-check ang buang? Ibig sabihin, hindi ka nag-check? The many reversals in the League of Cities decision were not decided unanimously. Aray ko, sinunog niya sarili niya dito. The fact remains that at least one daw unanimous case was reversed in bank and it is not unheard of. At least one daw. Baka mapigis ka na naman, ma'am, ha? Umayos ka. The case of International Service for the Acquisition Agribiotic Application Incorporated versus Greenpeace Southeast Asia. They cited on July 26, 2016. This is a reminder that the one is immune from error. This is a reminder that no one daw is immune from error. The most important thing is to correct it. Loko! Wala na, ma'am. Matay na, sumuko na kayo. Ingnan mo, ha. Sila dito nagkakamali. Sila ay nagpapakalat ng fake news. Sila ay napahiya dito. At umamin po sila na mali po yung datos nila na pinapakita mismo doon sa Senate debate na maraming nakapanood. Hindi ba sila pwedeng kasuhan dito? Hindi ba pwedeng parusahan itong mga to? Dahil pag hindi po ito mapaparusahan, ay lalo pong dadami at lalong lalakas yung loob nila ang pagpapakalat ng mga maling balita. Sila po ay public servant Pero nakakalungkot, sa kanila po nang gagaling ang mga fake news. Dapat parusahan po ito ng Supreme Court. Kasi nasisira po ang dignidad ng Korte Suprema nang dahil sa mga ganyang klaseng tao na sinisira nila ang naturang institusyon. Ang Supreme Court dapat po tayo ay nagpoprotekta sa kanilang kredibilidad. Huwag po dating hayaang sirain po ito ng mga politikong may sariling interest. Ito na nga yung sinasabi ni Senator Chis Escudero. Kaya gusto ninyong i-convict at matuloy ang impeachment dahil anti-Duterte po kayo. Ayaw po, hindi po talaga totoo na accountability ang inyong habol. Ito ang patunay. Gumagawa kayo ng sarili ninyong balita. Binubulag ninyo ang taong bayan. Pinapakita ninyo yung mga datos ninyo na nakakabudol
sa mga nakikinig sa inyo at mga nanunood. Iba dapat parusahan po dapat ito ng Supreme Court. Itong si Hontiveros, dapat patawan po ito ng penalty. Kung mayroong mang mabigat na penalty patungkol po dito, dapat patawan no ito. Mandakin mo po, Supreme Court po yan. Tinitira niya harap-harapan sa debate na yun, na daming nanonood. Kailangan mapanagot po ito, si Hontiveros. Kahit sabihin na po natin na inamin niya na talagang mali yung datos na ipinapakita ho niya. Pero may damage na po. The damage has been done. Tapos na. Kailangan po ito panagutan at pagbayaran. Tingnan mo. Kung kami ang gumawa ng ganyan, mga DDS, political bloggers, malamang pinapatawag na ho nila. At kakasuhan na po ng cyber libel crime. Ito, maliwanag po ito. Oh. Fake news, umamin na po siya. Kailangan mapanagot po ito. Kasuhan po ito. Dahil hindi po maganda sa isang bansa ngayong senador ng Republika ng Pilipinas. Sila po mismo ang sumisira sa mga utak ng bawat Pilipino at nagbibigay po sila ng maling impormasyon. Kailangan pong managot ho sila dito. Dapat hindi ito palampasin ng Supreme Court. At lalong dapat hindi ito palampasin ng taong bayan. Ano ba ang hinihintay natin? Kailangan po itong si Hontiveros mag-resign. Sa dami na pong kaso ng babaeng ito, mga witness tampering, kung ano-ano yung mga kaso sinasampa sa kanya, patuloy pa rin siyang gumagawa ng hindi kaaya-aya sa bansang ito. Na tila ba'y lahat ng mga sinasabi niya, pag bumukas ang bibig niya, ayun ang paniwalaan ng taong bayan. O paano po ito, madam? Ikaw na mismo, umamin ka na nagkamali ka? Ano ho ang mukha ninyong ihaharap sa publiko nito? Na mismong Supreme Court ang naglinaw na ikaw ay mayroong malaking pagkakamali. Ako sa akin lang, sana merong mga abogadong mag-file ng kaso laban dito kay Hontiveros. Total, ang Supreme Court naglabas na naman ng statement. Ayan, maliwanag. Sinabi ni Attorney Camilting, we clarify that the Supreme Court ruling in the League of Cities case was not unanimous. Ano? Paano yan, Biros? Panalo na naman kami. Katatawa na naman kami. Ito yung mga usapin na dapat maliwanagan tayong lahat. Na malinaw pa po sa sikat ng araw. Itong mga kalaban ng mga Duterte, mga bugos. Mga fake news peddler, mga fake news maker. Supreme Court na ang nag-fact check sa kanila. Supreme Court na ang nagpahiya sa kanila. Supreme Court na ang nagsabi, mali kayo. Oh, kung ikaw, senador, may mukha ka pa bang ihaharap? Wala daw immune sa pagkakamali. Oo nga. Pero kailangan umayos kayo. Mga public servant kayo. Senador kayo. Tinuri po kayong mga leader ng mga Pilipino. Pero nanggagaling sa inyo ang mga maling balita na para sa akin, dapat managot ito sa Supreme Court si Hontiveros. Tingnan mo Oh. Kagaya po itong si Percy, na akala mo ay kagaling-galing, makabati ko sa Supreme Court. Kala mo may pinag-aralan sa batas.
Pero itong si Percy ay pinapasagot na po ito ng Supreme Court. Pag hindi ka sumagot, papatawang ka talaga ng parusang kulong. Napahiya po si Percy sa Baguio, sa isang mall. Dumaan siya sa isang netizen. Pakinggan niyo po kung ano ang sigaw ng netizen. Duterte. Duterte. Ayan o. Duterte. Ayan o. Duterte. Ayan o. Duterte. Ayan. Duterte. 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 Tingin naman. Ulit. Tingnan mo Alam niyo, isang kakahiyan. Puta, magpareho sila ng Diveros, nakakahiya, no? Dumaan ka sa isang mall. I think sa Baguio City po yan, no? Dumaan ka sa isang mall. Tapos may nakaupo na DDS. Binidyuhan ka. Alam naman ng tao, anti-Duterte ka. Tapos ikaw, Duterte. Duterte. Tapos binidyuhan ka pa. Nag-smile pa ang buwang, oh. Nag-smile mo siya dyan, oh. Duterte. Teka. Nakangiti. Alit. Ano yun natin yung nakangiti siya? Oh. Check natin kung ngingiwi. Tingnan nyo Pambira. Nakuha mo pang umiti dyan? Ba't ka kasi dumaan sa Duterte? Ito yung mga anti-Duterte na mga politician, na mga manid. Wala nang ginagawa sa buhay, kundi panggulo lang sa Pilipinas. Bakit pa ba'y maganitong klaseng mga tao sa bansang ito? Dapat ito, hindi na pinanganak. Puntakin mo, tumatawa ka pa dyan. Hindi naman Percy sinisigaw, Percy tabi. Hindi man ganun. Duterte, linaw, Duterte. Tapos ikaw ngumingiti ka, lakas ng amats. May amats, te. Ina, kung ako dyan, uwi agad ako. Mana-mana lang din kay Beros, mga makakapalang mukha. No? Mali na nga ho sila, panay pa rin sila paninira. Naliwanag po yung direksyon ng mga anti-Duterte. Magpapakalat ng mga maling balita, no? Impluwensyahan ang mga isip ng bawat Pilipino, yung mga ginagawa ng mga komunista. Nilalason yung utak. Huwag kang kumausap ng ganyan kasi lasunin yung utak mo. At ipapalabas nila sila ang tama. Ang problema nga po, isang kalukuhan at mga mamaling-maling mga ginagawa po sa bayan. Kagaya po itong si pare-pareho talaga ang takbo ng utak ng mga anti-Duterte. No? Nagpapakalat ng fake news, kasinungalingan, babatuhin ng mga Duterte, ng mga black propaganda, pare-pareho po ang kanilang pag-iisip. At iisa po ang kanilang direksyon. At malamang iisa rin po ang kanilang amo. No? Kagaya po ito, si Auntie Claire, sinagot po ni Vice President Inday Sara. Pakinggan po natin mga kabisdak. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. So, ang Office of the President and ang PCOs, there's no truth at all na niyadto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok
yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Ayan na po mga kabisdak. Tingnan mo ha. Pare-pareho po yung utak ng mga galit sa mga Duterte. Walang katotohanan yung sinasabi ni Krerering na pumunta si Vice President Inday Sara na walang travel authority. Maliwanag po, paninira na naman. Maliwanag po na gusto lang maka-attack sa mga Duterte. Pero nga, sabi ko nga ho sa inyo, ang katotohanan ay lalabas. At hindi po yan maitatago. Gaya yung ginagawa ni Hontivirus ngayon. Puro kasinungalingan, di ba? Akala mo naman, makipagdebate kay Senador Marcolita, talagang tama yung mga datos niya, di ba? Pero yan, pinatunayan ng Supreme Court. Mali ho. Ang mga dala-dalang mga datos ni Hontivirus sa naturang debate. O ito, pakinggan lang muna natin uli si Vice President Inday Sara sa kanyang statement sa decision po ng Korte ng Senado. Yes, kinahanglan nato respetuhon no ang role sa ato ang Senate of the Philippines dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang decision sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. VP, yung result, the outcome of the trial, is it something na you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Wala pa nagsugod ang impeachment trial. But sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun na sa ato ang defense team. And kining nahitabo karon na sa Senate nga gi-archive nila ang impeachment complaint. Isa sa posibleng mga mahitabo, and as I said, we need to respect the decision of the Senate. For VP, you said na you really want a trial, but it turned out na the Senate aborted the articles of impeachment to give you a platform daw to defend yourself, sana. Oh yes, oo. As I said, diba, I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na mga mag-file na po og impeachment, that will be another opportunity. Alam nyo, believe ako kay Vice President Inday Sara Duterte. Pareho rin naman ho tayo, hindi po natin ini-expect na ganun yung magiging resulta ng butuan sa Senado. Pero believe ako sa kay Inday kasi talagang gusto niya yung bloodbath at talagang pinagandaan nila yung trial. Kumbaga, hindi ho sila nagkakampante, nagre-relax, hindi. Ang kanilang preparasyon dito sa impeachment trial ay, I think, sobra-sobra na. So, matagal na silang handa. Sabi niya, I want a bloodbath nga eh. Wala naman kami pakialam kung ano po yung desisyon ng Senado. Basta kami, nakapokus po kami sa kung ano po ang aming gagawing dipinsa sa mga mali-maling paratang ni Martin Romualdez, Speaker, House Speaker of the House at ng mga kongresista labang kay Inday Sara. Handa sila. Very confident sa Inday Sara. Kaya nga, I want a bloodbath, sabi na. Kaya po, itong si Martin, wala na po yan. Lalo pong mababaon yan. Yung kanyang pangarap na maging presidente, prime minister, tapos na yan. Kahit anong gagawin nila, wala nang mangyayari dyan. Na kahit anong dasal nila, wala nang kwenta yan. Tingnan nyo, pakita lang natin yung mga dasal-dasal nila.
Kahit anong pre-over ninyo, kahit tambaluslos. Kahit ano pang klase kayong mga kulto dyan, mga pastor dila dyan, wala pong mangyayari kay Martin na maganda. Hanggang dyan na lang ho siya Speaker of the House. Hindi nga yung gusto ng mga taga-Tacloban dinidisqualify lang talaga ng mga kalaban Pero yung inyong kagustuhan kay Inday Sara na makonvict, kalimutan nyo na lang. Kahit mga 10 pastor ba dyan, kasama pa yung mga paring kalbo dyan, mag-free over kay Tambaluslos, wala na pong mangyayari dyan. At hindi ho niya talaga makukuha ang kanyang kagustuhang maging Prime Minister ng Republika ng Pilipinas. Kalimutan nyo na lang yan. Masakit ba? O sobrang sakit?